Magandang araw po sa ating lahat, ang Bombo Justin at saka sa mga tagapakinig ng Bombo Radyo Dagupan. Yes. So, Ma'am Angela, unang-una po sa kamustahin natin, no? Kung ilan na po ito pong mga nabigyan po natin no, ng tulong, especially ito pong mga nabigyan po ng mga relief goods sa apat na riyon dito po sa atin sa Region 1 o apat na probinsya sa Region 1 in relation po dito po sa naging epekto ng Super Typhoon Nando dito po sa ating bansang Pilipinas. Okay. Sa ngayon, Bombo Justin, ayon po sa patakaran ng ating pong um, National Disaster Response, no? Ang LGU, ang una pong nagre-request sa atin kung meron na po silang na-identify na mga affected families at saka kung kailangan po nila ng tulong. So ngayon, wala pa kami direktang dinidistribute sa mga affected kasi ang nagre-request pa lang ay LGU batay po sa nabilang nila na mga affected families. Sa ngayon, ang meron po kaming current na request ay mula sa probinsya ng Ilocos Norte, sa bayan ng Batak. Gayon din naman sa Ilocos Sur, ang mga bayan sa 2nd District. Mga around, almost 10,000 family food packs at saka non-food items po yung nasa tanggapan namin ngayon bilang request. Yes, Ma'am Angela, kasi magkakasunod po yung sama ng panahon na naranasan dito po sa ating bansang Pilipinas. Nauna po yung Mirasol, tapos ngayon, meron po bang sapat na standby fund o ito pong sapat po na supply po ng relief goods kung sakaling kailanganin kasi meron pa again, may binabantayan pa pong sama ng panahon ang pag-asa na maaari pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pong mga araw o linggo, Ma'am Angela. Opo. Actually, sa Mirasol, hindi naman siya masyadong naging matindi ang effect kung kaya't ang mga LGU na po ang nagresponde sa pangangailangan ng kanilang mga tawag dito, residente. Sa totoo lang, tayo po ay nakapag-replenish na mula po ng Bagyong Emong kasi yun po yung talagang maraming augmentation ang ibinigay ang DSWD. So, ito pong bago dumating yung si Typhoon Mirasol, actually fully na replenish na po ang ating stockpile at ito ay humigit sa 100,000 food packs. Kaya ang amin pong lahat ng warehouse ay puno. Pwera lang po doon sa dalawa na isa undergoing repair at isa ay hindi pa lang nadideliveran. So we're ready po, Bombo Justin, at handa po ang aming national office mag-replenish kung sakali po nakakailangan. Yes, Ma'am Angela, kasi may mga ibang lugar pa ngayon maaari na hindi pa kaagad na makapag-request o nakapag-request dahil nga sa maaring may mga ginagawa po o inaayos pa po. Ma'am, ano ba yung mga dapat na gawin itong ating mga lokal na pamahalaan sa pagre-request po ng karagdagan pong augmentation from the DSWD po para ma-address yung pangangailangan o needs ng kanilang mga affected residents, Ma'am Angela? Apo. So tama po kayo, no? Usually pag kasagsagan pa ho ng bagyo, ang ginagawa po muna ay ini-ensure ang kanilang kaligtasan. After that, nagkakaroon po sila ng assessment at kumakalap po ng reports mula sa kanilang mga barangay kung sino po yung mga apektado na kanilang mga constituents. After that, ito pong bilang na ito ng list of affected families ay sinasubmit po sa amin sa pamamagitan ng ating DROMIC report. Standard po yan na ginagawa ng ating mga provincial, city, and municipal social welfare development officer. So yun po. Pag nakita na po nila yung bilang ng affected, ang LGU po ay tumutugon at kung kailangan pa ho ng additional at saka po sila nagre-request. Ano yun, Ma'am Angela? Kung kunwari, di ba, sa isang, sabihin natin sa isang munisipyo, nauna na po nakapagbigay ang LGU ng mga relief goods at
nangailangan po ng augmentation from the DSWD, sino po yung mabibigyan po ng magbumula po sa DSWD? Yung bang mga nauna na rin po bang nabigyan bilang karagdagang tulong o ayuda sa kanila? Kasi di ba may mga nakakalat tayo na information, sabi nila, ay, mas maganda na kapag yung DSWD na yung magbibigay ng mga relief goods, yung mabibigay sa amin o kami makakatanggap kasi mas marami yung nilalaman nito, ilang kilong mga bigas, mga dilata, mga cereals. So, papaano po yung nagiging sistema o standard operating procedure po dito, Ma'am Angela? As a general rule po kasi, yung unserved, sino po ang unserved at saka sino po yung talaga pong in need. So, normally, maski nasa, lalo na pag may mga ganitong emergencies, siyempre, ang tinitingnan po natin, sino po yung mga tao na mas mahirap pong makabangon. So, ang nagdi-determine naman po nun ay LGU, tapos basta pag binigyan po kami ng kanilang listahan, na-identify po kung sino yung served at sino yung unserved. Ang priority po natin ay unserved. Ayan. Ma'am Angela, medyo may iba't po tayo ng konti. Baka meron po kayong mga paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito po sa mga nagpapakalat po ng mga fake news. Ano yung mga tungkol sa ayuda from the DSWD para po maiwasan na mabiktima po ito pong ating mga kababayan, ma'am. Lalo na ngayon, at talagang mahirap yung buhay, may mga kababayan pa po tayo na nabibiktima po ng panloloko, Ma'am Angela. Opo. So, salamat dahil talagang nagkakampanya po kami na sana po ang atin pong pupuntahan po na website or Facebook pages, ayun lang pong mga official. So meron po tayong isinasawagawang campaign na 3TI kung tawagin, tamang tulong sa tamang informasyon. So ang advice lang po namin, wala pong easy money sa DSWD. Parati pong merong assessment at recommendation. So pag meron po kayong nakita na nagsasabing, pumunta ka lang dito, mag-submit ka, i-click mo lang ito, i-submit mo yung pangalan mo, wala pong ganun. So normally, idinadaan po namin ang aming programa sa mga LGUs, sa mga city or municipal social welfare development officers o sa aming mismong mga tanggapan. So yun po. Kaya mag-ingat po tayo doon sa mga nababasa ninyo sa Facebook or nakakatanggap ng text na ayuda kasi sa malamang po ay fake po yun. Okay po. Ma'am Angela, baka meron din po kayong mga paalala sa ating mga kababayan, especially ito po mga affected po ng mga residente nitong sama po ng panahon na ating nararanasan sa bansa. Go ahead po, ma'am. Okay. Kami po ay handang tumulong at nakikipag-coordinate ng maigi sa ating mga local government units. So isipin po natin na ang tulong po ng gobyerno ay sama-sama from national po to local. So makinig po tayo sa mga babala na ipinapamahagi at saka po doon po sa ating distribution ng assistance. Ito po ay may schedule din po, kaya ngayon po nakasagsagan pa, maaari pong matumal pa ang distribution ng assistance, pero once mag-stabilize na po ang panahon, makakaasa kayo na tuloy-tuloy naman po ang aming pag-respond sa mga request ng inyong mga kinatawan. Okay po. Ma'am, maraming salamat. Mag-iingat po kayo and God bless po.